Hello Aries, maligayang pagbabalik at salamat sa pagbisita. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus General Reading para sa sign ng Aries, November 2024. Agad-agad, bunot tayo. Uy, Champion of Swords. Knight of Swords to sa tarot, sa traditional na tarot deck. Meron ka sigurong gustong gawin na kumbaga pulido na ang iyong plano at gusto mo nang i-push siya forward, Aries. Hindi, hindi siya kakaiba sa Aries dahil go-getter si Aries. At kung ano man yung naisip niyang gawin at sinabi niyang gagawin niya talaga. Malakas ang passion at grit ni Aries. While malakas ang enerhiya na may mental clarity ka na kumbaga, malinaw na ang lahat sa plano mong ito, huwag mong kalilimutan na tignan ang bigger picture. Pwede rin na tingnan mo anong intention mo para gawin yon kasi isa to sa pinakamabilis na enerhiya na gumagalaw sa tarot. So, you run the risk na magpadalos-dalos at hindi iisipin ang opinion ng iba o magpapadalos-dalos at hindi i-consider ano ang repercussion ng iyong pinaplano or balak gawin. Ito ay, kung makikita mo yung picture, I think it's a peacock. Huwag mong kalilimutan ang mindfulness. Maaaring gusto natin ng flamboyance, gusto nating ipakita kung sino tayo. Pero kung ito ay nanggagaling sa isang intensyon na kumbaga magpasikat lang ang gusto at the expense of other people, ang team member, ganyan, ingat tayo na magpadalos-dalos sa pagdedesisyon na makaaapekto sa ibang tao sa paligid natin. Hindi ko sinasabi na yun ang mangyayari sa'yo. Gusto ko lang ipakita yung other side of the coin. Pero tingin ko with that upright, alam mo na pulido na yung plano ni Aries at handa ka ng isakatuparan o i-implement ito. Uy, kung itong plano na to ay may kinalaman sa palayain ng sarili sa isang bagay na parang kinakahon ka o nililimitahan ka, then it's a very good choice na mag-push forward at gawin ng isang bagay na ito, yung pinaplano mo na sinasabi ko na pulido na. Maaaring ingat ka nga na hindi mo titingnan yung big picture, manipulation, plano na hindi masyadong solid, plano na makaaapekto sa ibang tao sa paligid mo, plano na, alimbawa, gagamitin mo yung resources ng iba, plano na treacherous or may kaunting pandaraya, kasinungalingan, ingat ka sa ganun. Hindi ko sinasabi sinungaling ka, pero hindi ko din sinasabi na hindi sinungaling si Aries. Lahat ng tao at risk. At risk na magsinungaling kung ito ay nanggagaling sa intention na say, seven sins, greed, ganyan, pera, ganyan. At risk ang sinasabi ko. Hindi ko sinasabing sinungaling ka, hindi ko din sinasabi hindi ka sinungaling. Ingat ka lang na may manipulation or alam mo yung gagawin mo lahat, yung resources, halimbawa, alam mo na meron kang pera, may budget, say, meron kang team, say, meron kang partnerships, or meron mga tao nag-a-admire sa'yo, ganyan. Nasa iyo lahat. Pero kung gagamitin mo yun, gagamitin mo yung resources, pero hindi mo entirely resources. Resources siya ng board, or may board tapos hindi mo susundin yung sinabi ng iba, yung ganun. Ingat ka na magpapadalos-dalos. Pero kung aaralin mo muna ang sitwasyon, aaralin mo muna yung terrain bago sumugod sa gera, yun ang magandang mukhang magdudulot sa'yo ng successful na plano. Yung iba naman sa inyo, tingnan mo completion ito, pero sa traditional tarot deck, ito ay a marriage, wedding, celebration, happiness, joy.
So, maaaring magiging successful ang project or whatever it is na iniisip mo ngayon na gawin, lalo na kung ito ay paglaya sa isang sitwasyon na lumimita sa'yo. Pwede din na expression ito ng malayang pag-iisip. Yan. Okay. Iniisip pa kung ano ang next move, ang next step. Magandang enerhiya yan. Aaralin pa ang sitwasyon. Pwede rin na iwi-weigh pa ang budget at hindi basta-basta magpapadalos pagdating sa kaperahan. Medyo maganda itong mga cards na narito kasi hindi ka at peace ka sa parang aware ka dun sa mga nangyayari sa paligid mo. Maaaring hindi ka komportable sa nangyayaring ito, pero aware ka na hindi ka man komportable, alam mo na you're in good hands, alam mo na itong plano na to ay solid enough para i-execute siya to success. Yan, magaganda yung cards na yan. Meron parang hindi magpapadalos-dalos, lalo na ang enerhiya na ito. Maaring ito rin ay abundant, so stable lang flow ng cash flow, stable lang flow ng income, o meron ding tao like Taurus, Virgo, Capricorn. Kung hindi Taurus or Virgo, Capricorn, tapon nyo yun. Kung hindi kayo nakarelate yun, okay lang yan. Meron tao sa paligid mo na sadyang very methodical, practical, at alam niya kung paano i-handle yung pera. Stable siya, emotionally stable, at pwede ding financially stable, pwedeng investor yan, pwedeng board member, pwedeng partner, like collaborative partner, project partner, pero pwede ding romantic partner. Yung tao na yan ay malaking impluwensya sa'yo para hindi ka basta-basta, para grounded yung decision mo to reality, hindi ka out of touch, at hindi ka isip lang ng isip ng gagawin, gusto ko tong gagawin ko na. Itong taon to sasabihin sa'yo, ops, teka lang, relax ka muna, pag-isipan muna natin, i-weigh muna natin yung options, tingnan muna natin data, ganyan. Ganyan yung tao na yan. Maaaring ibang tao nga yan, pero maaaring enerhiya mo yan. Although I feel like it's not your energy, it's from another person. Maganda itong mga enerhiya na nandito kasi ito trap eh. I mean, hindi ko sinasabi na maganda maging trap, pero maganda siya kasi may movement na dito, yung core energy mo movement. So kung unang card makita natin ay trap, maaaring aalis ka na doon. Meron ng pagpaplano, malinaw na ang desisyon, malinaw na sa utak mo yung plano mo para makalaya dito sa feeling trap na yan. O pwede din na recognition na nalilimitahan ka na sa kung nasan ka ngayon, hindi mo na-express tuluyan kung ano yung gusto mong sabihin or express o i-post, ganyan. Pero, maaaring maganda man ang yung rest of your cards. Ang magician dito, isa sa pinakamalakas. Hindi lang dahil major arcana siya, pero meron siyang enerhiya na stalled. May planong malinaw, pero merong external forces na hindi ko alam kung sino. External forces na maaaring mag-deter sa'yo sa plano mo. It's a good thing to see yung hanged man dito kasi para tong may paghihintay. Pwede din na at peace ka dun sa sitwasyon na hindi ka man komportable, pero at peace ka na may tamang timing para gawin ng isang bagay. Maaring ito nga ang enerhiya ng Knight of Swords dito ay mabilis mag-isip, on your toes, clear sa plano niya, pero you have that wisdom and and mindfulness para hindi basta magpadalos-dalos. Matalino si Aries na nakaka-connect ko ngayon. Nice. Emotional fulfillment, itong recognition na ikaw ay nalilimitahan. Once na umalis ka doon, maaaring yun ang magiging dahilan para mahanap mo ang talagang nababagay sa'yo. Emotional fulfillment, happiness, joy, satisfaction, ito nga, completion. Perfect yan, no? Kung dyan pa sana siya nag-partner. Pero tingnan natin kung ano ang lalabas pa na cards under niyan. Pasensya na po pala kung may narinig kayong ingay. Ayan, no? Yung kapitbahay namin, medyo active ang kanilang pets. So, pasensya na po. Satisfaction, parang lahat nasa iyo na wala na akong hihilingin pa. Yan ang nakikita kong enerhiya. Malakas na enerhiya kay
Aris, pero ingat ka na, alam mo yun, dahil tahimik ka, no, nag-aantay ka ng tamang timing, pwedeng ganun, wini-weigh mo pa yung sitwasyon dahil sa impluensya ng taong to, assess muna natin yung mga plano natin, assess natin kung meron ba tayong enough budget, assess ba natin yung, parang kumbaga year-end planning, parang ganyan. So, ikaw, hold muna lahat ng mga big plans natin towards the end of the year or at least this November. Dahil may paghihintay at hindi magpapadalos-dalos, mukhang makakamit mo yung satisfaction na hanap mo. Yun nga lang at risk ka rin na parang dahil may period of pause, no, may madidistract ka sa certain thought. Bawa, nakalaro mo sa basketball yung old friend mo, tapos biglang may inopen siya sa'yo na idea. You run the risk of parang, oo nga no, bakit hindi ko naisip yun? Yung ganon. So, ikaw tong dali-dali ngayon, babalik ka sa team members mo, sabi mo, uy, bakit hindi natin to gawin yon? Ba't di natin gawin to? Parang inopen sa akin ni friend yung gantong idea. Businessman siya, ang dami niyang alam, ganito, kailangan natin siyang pagtiwalaan. Alam mo yun, ingat ka na sa simpleng distraction ay babaguhin mo na lahat ng plano. Yung ganon. Dahil nga may period of ka dito, waiting eh. So, let's say, ikaw yung CEO, no? O pwede din decision maker ka. O pwede din na leader ka, whatever. Tapos, hinihintay mo yung team mo to do their work, research, whatever. Tapos, biglang may naka-golf ka lang. Wow, social golf. Or meron ka lang na-meet from a coffee, whatever, acquaintance, nagpunta ka sa isang networking event, whatever. Basta may pinuntahan ka or may bagong activity kang ginawa. Tapos may nakausap ka doon na may bigla kang epiphany na parang, oo nga, tama yung sinasabi nito. Parang may inspiration bigla, may sudden spark of inspiration. Tapos yung sudden spark of inspiration na yun, parang i-apply mo siya ngayon dito sa plano mo na solid na. Ingat ka doon kasi solid na nga yung plano eh. So, ingat ka din na yun nga, na kanina ko pa sinasabi, yung manipulation, yung energy na gagawin ko ang lahat, everything in my power, gagawin ko para lang maisakatuparan itong goal na to. Ingat ka doon kasi baka yun ang magdulot sa'yo ng heartbreak, saka ka-try mo na to be on top of things. Pwede din na didesisyonan mo ang isang bagay na hindi naman or labag naman sa kalooban ng iba. Always look at the bigger picture kasi yun na yung current energy mo. Looking at the bigger picture, may mental clarity, solid na plano, at ingat ka na doon, parang lumabnaw yon at mag-falter yon at manghina yung lakas ng kumbaga mental fortitude, yung tapang at yung lakas ng ng utak mo kasi matalino ka, Aris. Alam mo kung anong gagawin, pero ingat ka na both extreme ingat ka na susunod-sunod ka lang sa idea ng iba at yung other side of the coin naman ay ingat ka na ikaw yung magmamando ng iba para lang maisakatuparan yung tingin mo na mag-work. Pero essentially, kung ano man itong pinaplano mo, stick with the plan, stick to your guns. At kung ano man ang bagay na naglilimita sa'yo, once makaalis ka doon, yun ang bagay na makapagpapaligaya sa'yo. If ever man na you care about how you would feel sa success ng iyong project, sa success ng iyong binabalak. Kung hindi ikaw to, may tao na grabe sa plano, puro salita ba, walang gawa, ingat ka doon kasi yun ang magdudulot sa'yo ng heartache, heartbreak, break up. Pwede din na yung iba sa inyo, maaaring isa lang ang makarelate dito, yung iba sa inyo nagpaplano na ng wedding, nagpaplano na magpakasal, nagpaplano na mag-propose, gusto na magbuo ng pamilya, malinaw na ang lahat, pero hindi on board yung partner mo. Hindi totally, ibig sabihin ng hindi on board yung partner mo, hindi kayo pareha, hindi kayo makapag-agree, hindi kayo makapag-meet halfway. You can't agree to disagree. Meron kayong pinagtatalunan maaari na bagay na hindi kayo magkasundo sa common ground, pero
wala, isa sa inyo ipipilit yung gusto niya. I kind of feel like bilang lumabas itong Scorpio card, maaaring may kadil kang Scorpio, pero pwede din na enerhiya lamang ng Scorpio. Merong pagbabago na mangyayari sa buhay mo. Maaaring yun nga, wedding, level up ng relationship, pero pwede din na completion of a project ito. Buo na yung plano, solid na yung plano, pero merong isang tao sa relasyon na ito sa pagsasama o whatever this relationship is. Pwede kasing working relationship lang eh. All of a sudden, may nag-iba siya ng plano. All of a sudden, meron siyang gustong mangyari na hindi yun yung napag-usapan. So, itong pagbabago na to, ang siyang ano ba, makapagdudulot sa'yo ng emotional satisfaction. Yun nga, ng completion. Kailangan mo nang may magbago bago ma-achieve itong, kung wedding man yan, completion of a project, whatever joy, merong celebration eh. Celebration, joy, happiness, everything. It's either, yun nga, aalis ka sa isang bagay na naglilimita sa'yo, palalayain ang sarili sa isang sitwasyon, or, yun, babaguhin mo nga. May kailangan magbago around you. Pero huwag mong pilitin Kasi pag pinilit mo, lalo ka lang mag-fail eh. Solid na yung plano. Pwedeng ito yung papakasalan mo eh, Taurus, Virgo, Capricorn. Sobrang stable niya. Financially stable, mentally stable. Ikaw yung mentally stable. Ano siya? Stable as in grounded. Hindi siya out of touch. Connected siya sa reality. Practical, methodical. Alam niya kung paano i-handle ang mga bagay-bagay. Calm under pressure. Ganyan. Pero, pwede din kasi na itong tao na to ang siyang magbabago ng plano. Pwede din itong taong to ang nagkukos ng iyong stress, burnout. Marami siyang sinasabi na against the plan at siya ang magiging dahilan na magbago ang lahat. Actually, pwede din, wala akong nakikita na any sign of third party, pero may trick ka dito. And I don't feel like yun din yung focus mo. Kasi nga, buo na yung plano mo eh. Tapos malinaw na sa utak mo yung gusto mo mangyari. Pero, para sa iba sa inyo, kung merong third party involved, sa'yo Aris, ikaw yung may third party. Merong isang tao na naglilimita sa'yo. May isang manipulative na tao na nasa paligid mo at siya ang nagko-cause sa'yo ng stress. Magaling siya sa ibang bagay, nako-compliment ka sa maraming mga bagay. Yun nga lang, for some reason, siya ang nagdudulot ng stress mo at ng burnout. Maaaring ngayon ay tinitingnan mo all sides of the situation, ina-assess mo parang paano ko masosolusyonan yung dilemma ko without hurting the other person's feelings. Paano ko titingnan yung big picture ng sitwasyon ko. At maaaring ito rin ang magiging dahilan para hindi ka kumilos, which is so unusual of you. Hindi kumilos, maghintay ng tamang timing, solidify muna yung plano. Hold your horses. Pero ingat ka na masyadong matagal. I don't know, natatakot ka sa bold move na gagawin, natatakot ka sa plano, natatakot ka sa pagbabago, natatakot ka umalis, natatakot ka na yung action mo, feeling mo magiging parang hahawakan mo sila sa leeg. Natatakot ka sa mga bagay na parating na bago or mga big events in your life. As a result, tas mako-compound yun ng mga tao sa paligid mo na may sinasabi. Or tao sa paligid mo na totally iba sa'yo mag-isip. May mga tao sa paligid mo na iba mag-isip. So, sa tagal mong mag-take ng action, maaaring yun, iiwanan ka na lang. Ang weird na nandito tong Four of Wands at itong Five of Pentacles. Kasi may bagal eh. May bagal dito. Biglang bumagal. May mabagal na enerhiya somewhere sa this November. Mabagal, may paghihintay or limbo. Limbo na pag-iwanan.
iiwan, ganun. Pwede din na totally magte-take kayo ng risk or paplanuhin niyo ng maigi yung pag-iwan. It's either ikaw yung iiwan o ikaw yung mangiiwan eh. Pero you're very much in your head, masyado mong pinag-iisipan ang mga bagay-bagay. Saka iisip mo ng mga bagay-bagay. Alam mo yung sa sobrang kakaisip mo, tinamad ka ng gawin siya. Parang araw-araw mo lang siya iniisip na pagod ka na lang. Hindi mo na lang siya gagawin at all. O kaya hihintayin mo yung other person to call the shots. Or hihintayin mo yung ibang tao to, kumbaga waiting for the other shoe to drop. Hinihintay mo na lang na, alam mo na may paparating na hindi magandang atake baga papunta sa'yo or pagbabago pero wala siya sa plano. Wala siya sa plano. Lahat ng maganda o hindi na mangyayari this November or towards the end of the year or beginning of next year, lahat yon wala sa plano. Meron kang isang solid plan na buo na sa utak mo, pero mako-compound siya ng mga, ewan ko, manipulative energies, sa mga parang hold mo muna, wait muna, huwag ka muna kumilos. So, tas may pagbabago din, pwedeng magre-relocate, pwedeng new offer, pwede din na, halimbawa, yung iba naman sa inyo, pwedeng mapopromote na sa trabaho or may plano ka na para makuha yung mag-apply sa isang role na gusto mo, pero mababago yun kasi ikakasal ka, kailangan nyo mag-relocate, ganun. Merong mangyayari na may chance na hindi mangyari yung plano mo, pero at the same time, hindi mawawasak yung plano mo. I hope that it makes sense. Pero baka pag nangyari yun, dun pa lang mag-make sense sa inyo. Kung hindi pa nangyayari yun. Overall, stick to your guns. Yun lang ang masasabi ko. Pag may isang bagay na napa-overthink ka na, yung hindi ka na makatulog, aksyonan mo na. Pag nililimitahan ka na ng isang bagay, parang feeling mo ginagaslight ka na, parang sinusubo na sa'yo kung ano yung tama. Eh, may plano ka na nga. May idea ka na of what's tama. Yun, baka kailangan mo ng kumilos. Once na dumating yung point na sinusubo na sa'yo kung ano yung dapat mong gawin. O, beware the shame creature. Shame grows when we feed it. Siya si shame creature. Kinakain niya yung, i-feed mo siya, bawa, nahiya ka express yung sarili mo, no? Once na i-feed mo yung insecurity na yon, mag-grow siya into big until hindi mo na siya mabago. Pero kung i-take it upon yourself na baguhin yon, na yun, kung paano ka magsalita sa sarili mo ngayon pa lang, most likely ay magtatagumpay ka. Magiget rid mo rin yung energy ng shame sa buhay mo. So, tingnan mo kung paano ka magsalita sa sarili mo. Tingnan mo rin kung paano ka magsalita sa ibang tao. Once i-feed mo yung insecurities mo, mapag-iiwanan ka. Mas stress ka. At masasaktan ka lang lalo. Tingin ko related din to dito. Trapped. Hindi mo ma-express yung tunay na ikaw. Kasi finifeed mo lang yung kung ano yung description o kung paano ka tignan ng ibang tao. Si ano, ganito, di ba yan yung nag-viral? Parang, di ba mas may ugali niyan? Sabihin sa'yo ng ibang tao. Pag pinaniwalaan mo yun, nagiging reality mo rin siya. Yung naratibo na yun, i-feed mo, magiging lalaki siya. At yun na rin yun na, stuck ka na lang dun. Huwag mong kalimutan kung sino ka. At huwag ka mag-focus sa mga bagay na, o mga salita na
na i-bring down ka lang niya. Hindi nakakatulong sa'yo. So, yun. Ay, iwan ko na yun doon, Aris. At salamat sa pagbisita. Sana makita ko kayo ulit. Ako po si A. At see you soon. Bye!